Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. First Peter chapter 5 verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. God's grace in times of suffering. Madalas naririnig ko po ito sa mga tao na sobrang hirap na ng kalagayan ng mundo, magulo yung ating bayan, at ang daming problema, ang daming pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero kung maunawaan lamang po natin na ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng biyaya or grace sa panahon ng mga pagsubok, masigit natin ngayong maiintindihan ng buhay. Alam natin na hindi madali sa buhay na ito na sasabak tayo everyday sa iba't ibang uri ng pagsubok. Pero kung ina-acknowledge natin everyday na meron ding grace ang Diyos na binibigay sa atin, tayo po ay magkakaroon ng lakas ng loob. Kaya mapapansin niyo po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10, ang ating pong Diyos ay tinawag na God of all grace. Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Bakit po? Kasi sa panahon po ng suffering, siya rin po ang magbibigay sa atin ng kakayahan para tayo po'y maging matatag sa panahon ng pagsubok. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng hinggit sa inyong makakaya. So ibig sabihin, totoo po yun na ang Diyos alam niya kung ano lang yung kaya natin. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. At kung mapapansin niyo po, si Apostle Peter, paulit-ulit niyang binabanggit na yung mga pagsubok na yan ay panandalian lamang or sa maikling panahon lamang. Ibig sabihin, naniniwala siya na tayo'y lalagpas sa lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan. At ang sabi pa nga rito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, bibigyan niya kayo ng lakas na pagtagumpayan ito. Kumbaga, hindi na ipahihintulot ng Diyos yung pagsubok na hindi natin kakayanin. At the same time, siya pa yung magbibigay ng kalakasan sa atin upang magtagumpay dito. Kaya angkinin natin yung sinasabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 6 na He may lift you up in due time. Aalisin ka ng Diyos sa mga pagsubok na yan, kapatid. Kasi sabi sa verse 7, He cares for you. Nagmamalasakit siya sa iyo. So magpakumbaba ka lang. Sabi nga, humble yourself under God's mighty hand and cast all your cares on Him. Yan ang sikreto para ikaw ay maging matatag sa buhay. Ngayon, yung biyaya din ng Diyos, yung grace niya ang magbibigay sa atin ng kakayahang magtagumpay laban sa ating kaaway. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 9, resist him. Ang tinutukoy dito ay ang dyablo, standing firm in the faith. So ibig sabihin, meron tayong kaaway, ang dyablo, pero kaya natin siyang talunin sa biyaya ng Diyos kung tayo po ay mananalig. Kasi sabi po sa Isaiah 54 verse 17, ang mga lingkod ko ay aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Pangako po yan ng Diyos sa atin. Sa English Bible po ang sabi pa dyan, no weapon that is formed against you shall prosper. Hindi ka dadaigin ng anumang sandata ng kaaway. Ikaw ay laging magtatagumpay sa buhay na ito. Sa pamamagitan din po yan ng grace ng Lord. Manghuli, yung grace ng Lord yan ang magre-restore sa atin. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 10, pagkatapos natin dumaan sa pagsubok, ang sabi diyan, He will restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ang ganda nga po sa Tagalog, ang sabi diyan, siya ang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Isang dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos yung suffering sa mundong ito,
lalo na sa buhay nating mga believers, is to train us for battle. So, ibig sabihin, inihahanda tayo ng Diyos, pinatitibay niya tayo, para tayo po ay maging matatag sa buhay na ito at magkaroon ng isang pundasyong di matitinag, sabi diyan. Sabi po sa Psalm 144 verse 1, "Blessed is the Lord my rock and great strength, who trains my hands for war and my fingers for battle." So under training pala tayo kapag tayo po ay nasa panahon ng pagsubok. So pagkatapos po niyan, mapapansin niyo mas matatag kayo, mas matibay po kayo sa buhay na ito. At higit sa lahat, pinangako ng Diyos yung restoration. Sabi sa Isaiah 61 verse 7, "Sa halip na kahihiyan, sila'y tatanggap ng kasaganaan. Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana." So sa bandang huli, makikita po ninyo, i-restore kayo ng Lord. Hindi kayo mapapahiya at kayo po ay magkakaroon ng walang hanggang kagalakan dahil ma-experience nyo po yung inyong inheritance. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Naintindihan namin, bagamat maraming pagsubok sa mundong ito, sapat ang iyong biyaya para kami tulungan sa buhay na ito upang maging matatag, upang talunin namin ang aming mga kaaway at higit sa lahat sa mundong ito, makaka-experience pa rin kami ng tagumpay at restoration dahil sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin na iyong mga anak. Purihin ka. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.